Ito naman po yung aking naging experience nung ginamit ko itong minivan sa long ride. Pumunta tayo ng Hidden Gem ng Puerto Princesa sa Sitio Sabang. Around 75 kilometers. Medyo malayo-layo siya. Tapos meron tayong kasama. Loaded tayo, 4 na pasahero. Tapos full tank, tsaka may mga gamit tayo sa likod. Medyo mabigat, ramdam natin yung bigat ng sasakyan. Pero kinaya naman. Subukan natin yung pakyat. Matulog yan, binigyan sa bintana. Wala pa naman tali-tali yan. Marami lang pong mga akyatin papunta dun sa Sabang. Kaya medyo matakaw sa gasolina. Pero so far, nung sinukat po natin, yung nakonsumo, around 11 kilometers per liter. Kung puno, 4 na pasahero, tapos may mga pangharga. Pero kung isa lang or dalawa yung sakay, tapos hindi naman ganun ka tatarik yung mga daanan, matataas, tingin ko mas mataas pa yung maisisave natin. So aabot siguro ng mga 13 to 15 kilometer per liter. Kung gusto nyo pong makita yung iba't ibang lugar dito sa Palawan, gamit po yung minivan, mag-subscribe lang po kayo sa When in Palawan. May mga nadaanan tayong sobrang taas papunta ng Sabang. Medyo hirap yung sasakyan kasi puno tayo. Pero kaya naman, hindi ako nag-change ng gear. Drive lang siya, kayang-kaya niyang umahon sa mga matataas na akyatin. Pero to make sure, pwede natin i-change siya ng 2 or low gear para siguradong maakyat yung mga ganong klaseng akyatin. Ito, paakyat. Tignan natin kung makakakyat. Kayang-kaya naman umakyat. Medyo paahon pero kayang-kaya. Kaya niyang umahon ng ano. Kahit may wala masyadong buwelo, kaya niyang umakyat. Yun, medyo mataas to. Pero mas mataas kung pabalik dun sa kabilang side. Ito medyo maikli pero mas matarik. Nasubukan natin mag-van life dun sa tabing dagat. Doon tayo nag-stay. Actually, 2 beses po ako natulog dito sa van, sa travel na yon. Una sa gasoline station kasi gabi na kami nakarating sa area. Tapos, pangalawa doon na po sa tabing dagat. So, sobrang convenient niya. Hindi na ako nagtayo ng tent, diyan ako natulog sa loob. Naglatag lang ako ng higaan. So, maganda yung experience kasi maluwag po sa loob kahit nandun pa yung mga gamit. Yun lang yung nakita ko na isang problema, yung kanyang flooring kasi hindi flat dahil nakakapinsit yung ating upuan sa gitna. Kung ako po yung tatanungin, napakaganda ng ganitong klaseng sasakyan kasi unang-una matipid siya sa gasolina. Tapos marami kayong may kakarga. Kahit po maliit lang yung itsura ng minivan, napakaluwag po niyan sa loob. Lalo na yung ganitong klaseng unit, naka-high roof, sobrang luwag po niyan sa loob. Tapos yung maintenance, yun po yung isang kailangan talaga natin i-consider. Kasi yung mga bagong sasakyan, napaka-mahal po ng kanyang maintenance. Yung mga computer box, yung masyado ng advance yung technology. Pag nagsimula na pong i-maintain yung sasakyan, medyo mabigat-bigat na po sa bulsa. Hindi tulad sa ganitong unit na napakamura lang yung kanyang mga pyesa. Available po yan sa mga builders, sa mga stores ng ganitong klaseng sasakyan. Sobrang dali niya lang drivean. So tapakan nyo lang yung preno bago kayo mag-shift ng gear sa drive. Napakadali niya pong i-drive. Tapos, ang ganda ng view niya kasi napakalawak nung salamin. Kitang-kita niyo po yung buong harapan. Tapos, madali siyang i-estimate yung mga likuan, yung parking. Kasyang-kasya sa mga masisikip na daanan. Hindi tulad sa mga malalaking sasakyan.
So, yan po yung tower ng Catalina. Meron ditong artificial lake. Yan. Man-made lake. So, open po itong lugar na to for outsider. May mga nagja-jogging, may nagpipiknik, namamasyal. So, sarap niyang i-drive compare doon sa isang sasakyan namin. Napaka-convenient. Kaya iba rin po yung feeling. Ito pala yung sinasabi nila na pag nag-drive ka ng minivan, iba. Iba talaga sa pakiramdam. So, ikot-ikot muna tayo dito sa loob ng Catalina. So, yan po yung artificial lake dito sa Catalina. Hindi tayo makapalipad ng drone gawa ng malakas yung hangin. Baka mag-crash dyan sa tubig. Medyo maliit lang yung ikutan dito sa loob pero kasyang-kasya yung minivan. May nakapark na sasakyan. Pero dahil maliit yung ating sasakyan, kayang-kaya natin isuot-suot dito sa loob. Yan o. Yun lang, nakaikot na tayo. Medyo masikip lang tong area na to. Pero kasyang-kasya, no? Ang maganda po dito, yung tulad ng sinasabi ng ibang mga owner ng minivan, nagpapaalala sa kanila na dapat hindi tayo lagi nagmamadali. Ganoon din po sa buhay. Live slow, sabi nga nila. So kasi itong sasakyan na to, hindi talaga siya pang mabilisan. Hindi siya pang waswasan. So yun, tumatakbo lang ito ng mga 60 hanggang 90. So depende na rin siguro sa driver, pero ako mas prefer ko ganun lang. 80, yan, 70-80, medyo mabilis na. So hindi naman tayo lagi nagmamadali. So balik tayo ulit dun sa pinestuhan natin. Malakas yung ganitong klaseng sasakyan. May mga version po ito ng 4x4. Meron ding manual. Pero itong unit natin ay automatic. Kung nagustuhan nyo po yung ganitong klaseng unit, i-visit nyo lang po yung Multicab Palawan or Multicab Cebu or kahit anong branch po ng Multicab. Banggitin nyo lang po yung When in Palawan para maka-avail kayo ng special discount sa mga unit nila.